kami sa iyo. Ikaw lang ang susundin namin, Panginoon. Turuan mo kami, O Lord, kung ano, Lord, ang aming gagawin at namin na nais mo. Ako'y binago. Ng halo
Sa mga sandaling ito, O Diyos, patidporin niyo ang sitwasyon namin sa iyong harapan. Patidporin niyo ang mga nagawa namin kahinaan, ang mga nagawa namin kasalanan, ang mga bagay na kung saan nakasakit kami sa aming kapwa. Lahat po ay iyong nalalaman sapagkat walang bagay na nalilihim sa iyo. Kaya sa mga sandaling ito, O Diyos, kami pinagpapangbaba sa iyong harapan. Humihingi kami ang tawad sa lahat na nagawa namin kasalanan. Pakalinisin, Panginoon, ang banal na dugo mo ang bawat isa sa amin. Upang kami, Panginoon, maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mabuting balita. Alisin mo, Panginoon, ang lahat ng hadlang upang hindi kami tumira makalapit sa iyo. Lalo din, Panginoon, ang mga kasalanan na ginawa namin, O Diyos, sa isip, salita at sa gawa, O Diyos, na siyang humahadlang sa inyo at sa amin, Panginoon. Lord, dalahin ko, O Diyos, nabuhusan ng banal na dugo ang bawat isa, Panginoon, upang kami maging ganap na busilak sa kaputihan, O Diyos. Upang anuman ang hilingin namin sa iyong pangalan, ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalaan niyo po ang lahat ng tumugon sa iyong panawagan. Batid po niyo ang pangailangan ng bawat isa. Batid niyo rin po, Panginoon, ang kahinaan at kalungkutan na naranasan ng bawat isa, O Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, O Diyos, anuman panoorin ng karamdaman, dalangin ko, O Diyos, na pagalingin niyo po siya sa pangalan ni Jesus. At inaayahan po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siyang lumuhog sa bawat sa ang lahat ng aming kahinaan ay maging kalakasan namin, O Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, lahat na nagpapahirap, nagpapahina sa amin, O Diyos. Ngayon, Panginoon, ay daramtan namin, o daramtan namin, Panginoon, ang ganap na kalakasan na lumula sa iyo. Kung kami, Panginoon, ay nababagabot ng magulong isipan, alam namin, O Diyos, sa pamagitan ng Isyeta, ipagkakaloob mo sa amin ang tunay na kapayapaang nagmumula sa iyo. At higit sa lahat, sa iba't ibang uri ng problema kami dinaranas, alam namin, O Diyos, sa mga sandali ito, bibigyan mo ng solusyon ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Kaya muli, O Diyos, alam namin, Panginoon, nalalabas kami sa dakong lugar na ito na taglay ang
tibay yung kalakasan na bumula sa iyo. At may bawat pag-asa ang hatid mo sa bawat isa. Kaya muli, O Diyos, sa iyong kaparehan ng Panginoon sa pangalan ni Jesus, Diyos na dalangin namin. Amen. Urihin natin ang Panginoon. Okay, urihin natin ang lahat ng ating Panginoon. Alam po niyo kung sino pinakamalaki ang puri. Yan ang pinakamalaki ang sa biyaya! Sabi nga, ang Diyos, tinitingnan ang lahat ng ating puso. Kung sino ang may pinakamaganda, pinakamalakas sa puri, yan ang bibigyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya pag nagpapuri tayo sa sabi nga, kung bigyan natin ang the best, sigurado yun, the best then, ibibigay sa atin ang ating Panginoon. Gusto niyo ba yun? Amen! Amen. At kayo po ba'y nakahanda na? Amen! Amen. At ngayon po, ang ating pong pag-usapan ngayon ay hango po sa sulat na ni Jeremiah. Alam ko po itong verse po nito is paborito din po ng lahat at memorize po ng lahat. Jeremiah 29:11. So pag ninilayan po natin yung verse na to, Jeremiah 29:11, ito po nakasulat. Babasahin ko po sa English. For I know the plan I have for you, declares the Lord, to prosper you and not to harm you, to give you hope and to give you a future. Amen? Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Puri naman kaya ang So, ang sabi ko ito ay pamaga nating the journey or hope in our journey or pag-asa sa ating paglalakbay. Ang lalim ano? Pag-asa sa ating paglalakbay. At bago po ituloy ang ating pong pag-usapan, inaanyayahan po kayong magsiupo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. So, una, ako po kasi mahilig magtanong bago ako magsimula. Sino po sa inyo ang mayroong pag-asa? Amen. Sapagkat sinasabi na yung tao, kapag inalisan mo ng pag-asa, siya ay para mo na rin pinatay. Amen. Sapagkat ang pag-asa ay para lang sa mga buhay. Dahil ang patay, wala nang pag-asa, patay na yun. Amen. So, ang ating pag-usapan, hope in our journey. Pag-asa sa ating buhay. Siguro po, lahat po tayo rito nakakaranas ng iba't ibang uri ng problema. Amen? Amen. Sino po ang walang problema rito? Kung kayo po ay walang problema, yan po ang problema ninyo. Sapagkat yung tao daw po na wala lamang problema, yun po yung mga tao nasa cemetery, halibing. Makita po ninyo, yung po nasa mga mental hospital, yan ang umiiyak, tumatawa, pero sila po ay puno-puno rin ng problema. Nakita lang na umiiyak, tumatawa yan. Kayo kaya, subukan niya kayo umiiyak, tumawa, ano kayo paramdam niyo? Diba? Diba parang magulong-magulang mo yung isip. Dahil punong-puno kayo ng problema. So, una, pag nilayan po natin, ano bang ibig sabihin ng Panginoon sa sinabi niya sa Jeremiah 29:11? Alam ko na yan nung una, basta memorize ko lang ito, inisa na lang, binabanggit. Tapos pinagnilayan ko, sabi ko, ano ba yung ibig sabihin nito? Bakit ba? Bakit ba ito sinabi sa atin ng Panginoon? Ibig sabihin, God has something planned for us. God has planned in every one of us. Amen? Amen. So, unahin po natin. So, i-ano ko po sa English, babasahin ko po sa English, for I know. Ang nagsalita po rito ay ang ating Panginoon. Sabi niya, for I know. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kilala ng Diyos ang bawat sa atin. Kilala ng Diyos kung tayo iyakin. Kilala ng Diyos kung tayo ay masayahin. Kilala rin ng Diyos kung tayo natutulog habang may nagsasalita sa harapan. Kilala rin ng Diyos kung sino nakipag-usap sa inyo habang may nagsasalita. Yan. Kapag nakakita po niyo, alam po niyo ang Diablo, narito niya sa loob. Nakikinig din niya ng salita ng Diyos. Alam niyo, hindi lang po tayo ang hinig, kundi yung mga katabi natin.
may Diablo dyan, tingnan nyo katabi nyo. Hindi ko pa sinabing Diablo yan. Pero alam po nyo, makita nyo ang Diablo sa pamamagitan nito. Kapag kayo nakikinig na salita ng Diyos at kinukulbit kayo, kinukwentuhan ng katabi nyo, andyan yung Diablo. Yan, kaya pag kayo kinulbit ng katabi nyo, yan, may Diablo dyan. Pero huwag nyo palalayasin na nyo, kasi baka umalis yung katabi nyo. Amen. At pag nakita nyo rin yung katabi nyo is natutulog habang nagsasalita sa harapan, andyan, may Diablo din dyan. Yan, kung siya pala sa Diablo, sabi nyo, baby, lumayas ka rito. Ngayon, paglabas yung katama mo, ibig sabihin siya ang Diablo. So, okay. Alam po nyo, ganun po kasi, ang Diablo kasi nakikinig din po yan. So, kung tayo, masinsilang nakikinig na salita ng Diyos, ang Diablo, nakikinig din yan. Tinignan niya kung sino yung mga hindi nakikinig. At sabi yan, ako, yung hindi nakikinig na yun, akin yun. Kaya, lalapitan kayo ng Diablo paglabas niyo mamaya. Yan. Kaya kung ayaw nyo lipitan kayo ng Diablo, makinig kayo. Nangakot yan, no? Okay. For an example, alam ng Diyos ang bawat sa atin. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung tayo may problema. Alam din ng Diyos kung tayo masaya, kung tayo walang problema. At alam din ng Diyos na tayo kung tayo mayroong utang na hindi binabayaran. Alam din ng Diyos kung tayo naghihirap ang kalooban sapagkat walang nalilihim sa mata ng Diyos. I mean, for I know. Sabihin, God knows everything in us. Miski yung bilang ng buhok natin, alam ng Diyos yan. Miski yung laman ng ating kalooban, yung laman ng ating puso, yung laman ng ating bone marrow, yung laman ng ating ugat, alam ng Diyos yan. Kung tayo ba ay may lamang alak sa loob ng ugat. Diba? Alam din ng Diyos yan kung tayo ay kung anong laman ng ating puso. Sabi nga, yung buto natin, kahit yung pinakaloob-looban ng buto, yung bone marrow, alam ng Diyos yan. Alam din ng Diyos kung ano yung tinatago nating sekreto. Sapagkat walang sekreto hindi nagubunyag. Amen? Ayan. Kanyang kadakilaan Diyos. Alam ng Diyos lahat ng ating pangailangan. Kaya kung nais nyo matugunan ang ating pangailangan, makinig lamang kayo. Amen? Okay. For I know the plan. Ibig sabihin, God has planned in every one of us. Ginagawa pa lang tayo ng ating mga magulang, may plan na Diyos sa atin. Alam na Diyos kung tayo ay magiging matangkad or magiging pandak. Alam na, may naman ba? Wala naman pong pandak. Ang pandak kasi yung ganyang magagaalam. So, alam din ng Diyos kung tayo ay yung mukha natin ay magiging kasing gwapo ni Piolo Pascual o kasing ganda ni Marian Rivera. Diba? Alam din ng Diyos kung ano yung ating magiging estado ng buhay. So alam na Diyos yan, lahat yung nakaplano. Sinabi nga po sa Isaiah 1 verse 5, ipinaglilihi ka pala ng iyong magulang, itinakda na kita upang maging propeta. Ibig sabihin, lahat tayo, itinakda na ng Panginoon sa isang layunin. Isang layunin, isang purpose. Ibig sabihin, lahat tayo, hindi aksidente nga ito sa mundong ito. Bagaman yung iba minsan, na-aksidente na buo, kasi meron ko na aksidente na buo, hindi sinasadya, pero nakaplano lahat yan. Ginawa tayong kasalanan, so nangyari, so ginawa Diyos, sige, may plano ako sa batang ito. Hindi natin alam yung batang yun, di ba? Ay magkakaroon ng isang magandang purpose. Siguro kilala si Grace po, di ba? Kilala si Grace po? Oh. Ayan, si Grace po, di ba siya ay iniwan? Siguro yung siya aksidente siguro ng kanyang magulang, aksidente na buo, iniwan sa simbahan, pero tira mo ngayon, malakas ang survey bilang presidente, di ba? So, hindi natin alam, God is a purpose in every one of us. Hindi natin alam na, paglaki pala natin, tayo ay magiging presidente ng Pilipinas, di ba? O paglaki natin, tayo magiging Sadyang Nim. O may-ari na isang factory, hindi na tayo nangangamuhan dito sa Korea. Di ba? Sino gusto ng ganon? Ayaw nyo. Ayaw nyo maging may-ari ng isang factory, ayaw nyo maging isang Sadyang Nim. Alam po ninyo, kapag tinatanong po tayo, alam na Diyos yung laman ng puso natin. Kapag tinatanong tayo nagtaas, ibig sabihin, ayaw natin yan. Pero pag tumasagot tayo, ay, ito, gusto ko yaman ito, sigurado yan. Sigurado yung tutugin ng Panginoon yung inyong kailangan. So, sabi nga ay, pinatataas na kamay, nahihirapan pa. Pero alam po niya, ang Diyos, sagana niya sa lahat. Kasi, sabi nga, may plano ang Diyos sa buhay natin. Nakaplano lahat yan, step by step. Hindi lang natin alam. Tulad ko po, ako po, hindi ko po in-expect na magiging preacher ako o maghahiga ako ng salita ng Diyos. Dahil sa totoo lang po, ako po ay mahihain na tao. Pag ako po ay pinatayin mo sa harapan, ako po ay nanginginig. Ako po ay hindi ko alam kung anong sasabihin. Sabalit,
Sa tinagal-tagal po, una, natrain din ako ng Panginoon. So, nung tinawag niya ako, kung saan ako tinawag niya, doon po nag-umpisa yung paghubog sa akin ng Panginoon. Hanggang sa dumating po yung time na kumakapal yung mukha ko sa harapan ng maraming tao. Kaya pag nakita niyo ngayon, medyo makapal-kapal ng konti yan. So, ganoon din po tayo. Sabi nga, kapag tayo ay nasasalita at nagsisigawan natin ay salita ng Diyos, kailangan maging makapal din ang ating mukha. Huwag tayo mahihiya. Kasi, plano ng Diyos sa atin yan. Di ba sinasabi po sa Matthew 28:19, Go therefore and make disciples of all nations. Baptize them and teach them to follow my commandment. Ibig sabihin, lahat tayo sinasabihan ng Panginoon na maging witnesses niya. Dahil yun ang plano ng Diyos sa bawat isa, to be a witnesses to every one of us. Kaya wag po natin kakahiya kung tayo po ay nakikinig na salita ng Diyos at kung tayo ay magkukorek sa ating kapwa. Tama po ba? Amen. Sino po itong mahihain? Ayan. Ayan. Ganyan din po ako noon. Tinanong sino mahihain. Nung tumas po ako, alam po nyo, magiging mawalan ang hiya nyo. Alam po niyo, habang tumatagal, kakapal din ang mukha nyo, mawala ang inyong hiya. At tatayo din kayo sa harapan upang yung sigawan ng salita ng Diyos. Amen? Naku, yung tumas, alam po niyo, kapag ako nasulat sinabi ko, nangyayari po yun. Yan. Kaya yung mga tumas po kanina, makita nyo, susunod sila tatayo sa harapan upang magkayag ng salita ng Diyos. Kasi alam po nyo, kung tayo mahihain, yan po yung ating weakness. Subal, yung weaknesses natin, yan ang ginagamit ng Panginoon upang tayo ay lumago, upang tayo makapaglingkod sa Kanya. Ganyan din po ako natin mahihain. Subalit yung pagiging mahihain ko, ginamit ng Panginoon upang kumapal ang aking mukha, upang ako yung makapagsalita sa harap at ipagsigawan ang kanyang salita. So ganyan din po ako. Lahat po tayo, hindi natin may expect na yun pala ang plano ng Diyos. So, everyone, God has a plan for us. Hindi natin alam sa ngayon, subalit darating yung time, makikita natin. Basta malaya lang tayong magpagamit sa Kanya. Alam po niyo, bago ako nagahig ng salita ng Diyos, ako po ay napunta muna ako sa choir. Kahit po ang boses ko ay wala sa direction, tataas bababa ang tono ko, hindi alam pa saan directions. Pero pinagtsagaan po ako nagtuturo ng choir hanggang sa medyo naging direction ng konti lang. Pero wag ako susubukan lang yung kumanta, baka makatulog kayo. So, ganun po, may plano na sa bawat sa atin. Kung sa tingin natin, parang, wala, ano lang ako, tama na ako mag-attend. Hindi po ganun kasi, tayo po inilikha ng Diyos, hindi upang manatili lang kung nasan tayo. Nilikha tayo ng Diyos upang tayo ay mag-grow. Upang tayo ay lumago. Bilang isang Kristiyano, hindi lang kung ano ka ngayon, hanggang dyan, ganyan ka lang, hanggang sa matapos ka ng buhay. Delikado ng Diyos upang tayo ay maging pagpapala sa ating kapwa. So, yun ang plano sa bawat sa atin, di ba? So, sinasabi nga lang, for I know the plan. Kasi yung plano ng Diyos. Nakasulat sa Proverbs 19:21, many are the plans in the man's heart, but is the Lord purpose shall prevail. So, marami tayong plan sa ating buhay. Diba? Sino walang plano sa buhay? Ayan. Wala. Lahat tayo may plano. Amen? O, sino ang plano na gusto maging milyonaryo? Ayan. Amen. Alam po, sabihin ko sa inyo, hindi po masama ang pera. Basta huwag nyo lang hahayaan na kayo ang gagamitin ng pera. Mahalaga kayo ang gagamit sa pera, hindi yung pera ang gagamit siya. Kapag yan ang nangyari, kapag kayo ginamit ng pera, it's called idolatry. Kasi lahat ng bagay na inuuna natin more than sa Panginoon, kasalanan po yun. Kaya kailangan, first of all, unahin natin lagi ang Panginoon sa ating buhay. At lahat ng kailangan natin, ibibigay ng Panginoon. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all your needs will be given to you. Amen. So, plan. Subalit yung plano natin, minsan akala natin yun ang mangyayari. Subalit, di ba hindi nangyayari? Bakit? Kasi, may ibang plano ang Diyos sa ating buhay. Alam po ninyo, meron akong kwento, pero yung kwento to sa palikod na lang ibibigay sa lihit. For I know the plan. So, ibig sabihin, lahat ng plan natin maging successful yan. Nakasulat sa Proverbs 3 verse 6, kaya Yahweh mo ipagkatiwala ang lahat ng iyong plano at kanyang tutupak ang lahat ng iyong balak. Ngayon, kung tayo lagi nagtitiwala sa ating Panginoon, sigurado yan, lahat ng ating gagawin, pagpapalain ng ating Panginoon.
Ganun din po. Alam ng Diyos yung ating mga kasalanan. Alam din ng Diyos, for I know. Pero ang pinakamaganda sa lahat, kung alam ng Diyos ang kasalanan natin, alam din ng Diyos kung paano tayo pagtatawarin. Kung paano tayo hihilahin sa ating pagkakasala. Diba? Lahat naman tayo dumaan sa mabigat na problema. Lahat tayo lumubog sa pagkakasala. Amen? Sinong walang kasalanan? So lahat tayo may kasalanan. Kung tayo ay walang kasalanan, ibig sabihin, tayo ay sinungaling. At kung kayo walang kasalanan, maluwag po ang pintuan para po kayo ay lumabas. Sapagkat lahat po ng makasalanan, sila po yun ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo nangangailangan ng salita ng Diyos. Katulad po tayo ng isang puno. Isang puno na kapag hindi nadiligan, tayo ay matutuyo. Di ba? Kung tayo hindi nakakarinig ng salita ng Diyos at hindi natin nasasagawa ang ating napapakinggan, katulad tayo ng isang